Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya po ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 7:45 ng umaga. Gusto ko munang batiin ng good morning si Tita Cristina Alabata na nakikinig sa atin ngayon. Sabi niya pa maganda at mapagpalang araw sa lahat. God bless. Ayan. Hi din kay Tristan Gulay. Ayan, everyday talaga si Tristan Gulay, no? Nagko-comment sa ating Buenos Dias, Ate Sara. Hello din kay Ninang Neneng Millares diyan sa may Barangay Baliwasan, no, na nakikinig din sa atin. Hello po sa entire Millares family at Baluyo family. Tanong ngayon. Para sa ating tanong ngayong umaga, dahil po pag-uusapan natin itong cases po ng adolescent pregnancy dito sa Zamboanga Peninsula, ang ating katanungan, no, para po sa ating mga tagapakinig, ano po kaya yung pinakamabisang paraan upang maiwasan ang maagang pagbubuntis ng mga kabataan? Again, ano po kaya para po sa palagay ninyo, no? Mga parents, no, 2 weeks na siguro tinatawag lagi ang attention ng mga parents since nga may mga ibang problema pa yung mga kabataan natin po. So lalo na sa mga magulang ngayon. Para po sa inyo, ano kaya yung pinakamabisang paraan upang maiwasan ang maagang pagbubuntis ng inyong mga anak, ng mga kabataan, ng mga young people natin na mga babae? I-text po ang inyong tanong, ang inyong sagot sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page 1116 DXAS, Your Community Radio. Pag-usapan natin. Ngayong umaga pag-uusapan po natin ang lumalalang adolescent pregnancy sa Zamboanga Peninsula. Ano nga ba ang dapat na gawin natin as a whole? Alam niyo po, no, last week ata nung nagkaroon po kami ng press con dyan sa Department of Health Region 9 at habang pinapakinggan ko nga ang report ng ating Regional Director ng Community, nitong Commission on Population and Development, nabahala po ako parang sa isip ko that time, Panginoon, may pag-asa pa po ba tinatarget no ang ating mga young people? So ngayon po pag-uusapan natin ito at seryosohin natin ito dahil ang kabataan, tayo ay naniniwala na ang kabataan ay ang pag-asa. Pero kung sa kanilang murang edad pa lang ay alam nyo po may mga stumbling block na, paano na lang ang ating future? So makakasama po natin ngayong umaga ang mismong Regional Director ng Commission on Population and Development, ang ating ENP, Ma'am Leticia Dolores C. Abaw. Ma'am, maayong buntag, good morning. Maraming salamat po sa pag-join dito sa aming program. Maayong buntag and good morning po sa iyo, Ma'am Sara May, at sa ating mga tagapakinig sa 1116 DXAS radio station. Masayang pamilya po sa ating lahat. Yes, ayan po. Alam niyo po, ma'am, sabi ko nga po kanina, ma'am, nung pinapakinggan ko po yung report niyo nung nagkaroon tayo ng press con, talagang sabi ko, Lord, alarming talaga ang situation, and to think hindi lang pregnancy sa mga kabataan ang ating issue and concern sa kanila. No, may mga ibang bagay pa. Like for example, yung nangyari sa Tacloban, may mga issue sila emotionally, mental. Ngayon, ito po, Mama Abaw,
paano po ito? Paano po ba nangyari na ang Zamboanga Peninsula, kung tama po no ang aking pagkaalala, nag-top 1 po tayo sa entire Philippines. Ano po ba ang nangyari? Bakit po ganito ang ating record? Tama po kayo, Ma'am Sara, no? Ang Zamboanga Peninsula, base sa datos sa National Demographic Health Survey released in 2025 po, tayo po ay nangunguna sa napakaraming bilang ng mga adolescent pregnancy, no? Sa 2025, at tayo po ay nangunguna comparing it sa lahat ng reyon at 9.3%. Ibig sabihin po, 9 out of 10 na mga kabataang babae ay nabubuntis. That's 15 to 19 years old. Ito po ay pwede nating maisasabi sa lahat ng mga tagapakinig natin na isa sa mga pinaka dahilan bakit tayo ay tumataas. Since 2022 po, tayo po ay 7. Sa NDHS po tayo 7. So tumaas talaga siya. Kasi sa 2025, tayo po ay naging 9.3 na. So, kung tatanungin po ako, meron ba tayong nagawa sa ating level? Yes. Pero I don't think that's enough. You're looking at one important factor, kung meron man tayong isang pinaka-importanting dahilan, ito po ay ang poverty. Kasi ito po ay intertwined, no? Magkaugnay sila. Kasi titingnan po natin ang Zamboanga Peninsula po, noong 2023, tayo po rin ang may pinakamataas na poverty incidence sa buong bansa. So ito po ay nakakadulot, no? Magkaugnay kasi sila, may relationship, nagkakaugnay at saka magiging dahilan ito. Bakit poverty? Kasi pag may poverty, ang tendency ng mga bata, hindi na sila nagpupunta sa eskwelahan. Tendency to drop out sila kasi mahirap nga. Pangalawa, kung hindi sila nakakapunta sa eskwelahan, ang tendency ng mga kabataan, wala silang nakukuhang quality ng mga information about sexual reproductive health, which is basically taught in the schools and in the community. At pangatlo, sa ating nakikita, base sa datos, importanteng mabigyan ng values, no, or value ang tinatawag nating protection system. Kasi ang iba sa atin at iba sa mga 15 to 19 years old po at below 15 years old ay talagang nagbunga because of perhaps coercion, exploitation, etc. Kasi mga bata pa nga sila. Okay. Opo. Yung poverty issue po, actually kahapon ang topic ko rin po dito dahil ang Zamboanga Peninsula ay kasama sa top 5 pagdating sa moderate to severe food insecurity. For sure dahil din po yun sa kapobrehon, no, sa atuang community. Pero ang isang challenge pa dito, RD, no, kasi magre-repeat ito, di ba? Kasi kung tatanungin, saan ba galing yung poverty? For sure, baka galing naman na lang rin po sa parents. And then yung parents naman na lang din po, paano po ba ito? Pag ganito ang situation, repeat the cycle lang tayo lagi. Totoo, Ma'am Sara, nakuha mo yung punto natin. If there is poverty in the family and in the community and we don't do something about it, the natural tendency is for the children, ng mga kabataan, na may mirror ito. You know, their parents were young when they got married, or perhaps nag-live in when they're still young, and then sila hindi nakapag-eskwela, they're experiencing, they're the poorest, one of the poorest in the community. Correct when you mention that the cycle continues. Nakikita nila, nami-mirror ng mga bata, nakikita sila, and it is important that what they can see in the family, the role models there, yung community, your parents natin, pag wala sila nakikita na positive na gabay or positive values that they can replicate, the tendency is they would do the same thing over and over again. And you are correct when you said na repeated pregnancy. Kasi nga, base sa datos sa NDHS 2025, lumobo po ang mga batang babae based on the NDHS na rumarami.
yung mga ina, parang panganganak ng Mhm. time na yon. Pero kung Mhm. titingnan mo, if you zoom in terms of the survey, it says that in 2022 and 2025 po, it's still 1.9 Mhm. ang mga tao o mga babaeng in-interview during the survey. Meaning to say, there is really a big possibility na yung lumulobong increase ng panganganak ay bunga ng repeated pregnancy. Meaning to say, kung nanganak sila noong 2020, Same buntis mother. sila noong so, same mother, nanganak din sila or buntis din sila on the time of the survey. Mhm. Okay. And then nabanggit nyo rin po doon sa ating press con na bukod sa repeat ang ating repeat mother lang din ang nabubuntis. Meron din po tayong cases na tumataas po yung mga infant deaths natin. Isa rin po ito sa mga side effects po, RD, di ba? Opo, totoo po yan. Ito po yung mga consequences if an adolescent will engage into early initiation or sex initiation. Unang-una po, ang batang babae, edad 15 to 19 years old, at this level, hindi pa talaga fully mature in terms of their reproductive health at in terms of, their emotional awareness and their intellectual ability or capacity to really bear and rear a child. So ang tendency po sa isang batang babae na nabuntis ay hindi po niya, wala siyang ganung alam kasi nga, kung sasabihin natin, kung siya ay nakapag-eskwela, makukuha niya information, but because perhaps she stopped along the way, naging drop out, wala siyang kaakibat na quality education na nakukuha niya in terms of sexual and reproductive health. So ang tendency po, hindi niya alam. No? Pag bubuntis, ito ay maselan, anong gagawin pag nanganganak ka na? Are you going to the hospital? Nagpapacheck up ka ba? Are there referral system in your area? So kung walang knowledge na ganito, walang access sa sexual reproductive health in terms of maternal and child health, ang tendency ng bata, or ng adolescent, pwedeng manganganak lang siya anywhere. Pwedeng siguro hindi niya alam na kunan na siya. And this really contributed to the increase of infant mortality, especially here in Region 9, na isa rin ito sa mga issue natin on child and maternal health. Yung nakikita ko rin po, RD, na problem, dahil mga young people pa natin ang nabubuntis, tapos sila lang din ulit ang nanganganak, sabihin natin 2 years, 3 years after, meron nga, buwan lang, nanganak ulit. And then wala rin po silang kaalaman, makukuha ng anak nila, paglaki ng bata, yun din po, ang gagawin kasi nga yung mama na bata pa hindi na nga, walang access sa education, hindi na rin napagtuunan yung pansin na mag-aral ulit, tapos kahit yung trabaho umaasa na lang minsan sa gobyerno o kung ano na lang meron in a day, lalaki ang anak niya na ganon din. So sa level po ninyo, paano po natin ano po ang ginagawa? Tsaka RD, paano natin to mapipigilan yung walang alam, no? Ito po yung parang isa din sa mga problema natin. Laging walang alam at hindi nila inaalam at parang wala rin silang pakialam, basta makasurvive na lang araw-araw. Yun na lang po ang ginagawa. Survival na lang everyday ang goal nila. Yes po, bahalaga yung tanong kung ano bang ginagawa natin as one government. Kung titingnan po natin, marami pong programa ang gobyerno. The whole of government is doing a lot. But we can only do so much, right? To provide interventions. For example, on the part ng education, role naman talaga, mandato ng Department of Education ang to ensure that all children, graders, high schools these children are in school. Isa ito sa pinaka-importanting panlaban natin. Dapat lahat ng bata ay nasa eskwelahan. Wala dapat na na-drop out. So kahit tayo ay mahihirap, kung ang modelo natin, ang mga parents natin, ay palaging nagka-counsel, nagbibigay ng advice, dapat it will end here. Poverty ends here. I want you to go and have your education, to finish schooling, para naman in the future, you will become a responsible parent.
And at the same time, you can provide for your family. So that's number one, education. So DepEd is doing that. Other agencies like TESDA is offering also vocational courses, right? Second, in the schools kasi rin, Ma'am Sara, meron tayong education. We have tinatawag natin reproductive health education na kung saan ini-integrate po sa curriculum ang age-appropriate na mga sexual education. So, hindi ito dinidisseminate sa younger years. Mga grade 4 onwards to high school, dinidiscuss. It's not just about the body. It's as consequences if you do these things. And, of course, avoiding risky behavior. So, saan yun nakukuha? Sa eskwelahan. Na dapat alam nila, bawal pala ito. No? Bawal pala. Kasi kung mag-early sexual initiation ako, tendency if it's unprotected, mabubuntis ako. So they have this idea, they have this awareness, they're educated. So that's number one thing. We have to keep our children in school. Pangalawa po, malaki po ang ambag. And I think the most important role of parents are here in the community. Naka-complement yan. Yung sinasabi mo, magiging ano yan, no? Magiging cycle. Yes, you are correct. If the parents don't have vision for their children. You know, Ma'am Sara, after tayong nag-usap ata nung press con, may inilabas ang PIDS, no? It's an attached agency po ng DepEd. It's a study about the visioning or dreams of the poorest of the people. So, nag-interview po sila ng 10,000 na mga kabataan under the 4 Ps. 10,000 po ang survey. At nakikita na based on survey po that 49% na mga kabataan ay may mga dreams. They wanted to become professionals. They wanted to become teachers. They wanted to become, what else? Educators. They wanted to become, iba't iba yun, engineers. So, hindi sinasabi nila na there is a misnomer there or misconception na kung poor ang isang family or ang bata, wala siyang dreams. Marami siyang dreams. But ano ang nakasaad na pinaka-importanting primordial role? Bakit successful ang bata o hindi? We are talking about the 4 Ps children. Ang sabi, the parents. Okay. The parents' role in envisioning the future of their child or children are very, very important. Kaya nga, ito yung ating kumpanya. Dapat ang parents natin at the level sa ating home as the first educators would always see to it that we have this open kind of relationship that we talk about, sexual, appropriate naman, na sexual na reproductive health. No? At least alam ng mga bata, maganda ba ito? Hindi ba ito pwede? No? Ito ba yung risky behavior? Dapat ba itong pairalin or i-replicate or hindi? So it starts at home. It's complemented by teachers at the school. And the third and the most important thing would be the community leaders. The SKs, the LGU natin, dapat sila rin at some point would also advocate. Mag-advocate sila about teenage pregnancy. And we talk with the SKs during our conversations during the NYC meeting na sinasabi natin na dapat i-enhance pa ng SK natin ang ating programa patungo sa mga youth. Dapat they are empowered. They will be able to participate in any activities in the community and even in schools so that hindi nila maiisip to think of these risky behaviors by doing early initiation of sex. And at the same time, they will be guided. It is important, mauna muna ang life skills. Mauna muna ang dreams natin bago itong pakikipagtalik, especially at a very young age. At ang nababasa ko rin po sa inyong RD, no, kasi sabi nyo nga, may mga sa 4 Ps natin na mga beneficiaries, imagine 49% above, no, yung may mga pangarap na bata. Ibig sabihin, kailangan lang talaga nila ng support para maging dream come true. Kasi may mga pangarap din yung mga bata natin. Kasi for sure nakikita din nila ang kanilang sitwasyon pala na parang nakakapagod maging mahirap. Nakakapagod na hindi makakain ng
3 beses sa isang araw. So yung mga nanay natin, parang panawagan din natin kahit bata pa po kayo, nanganak kayo ng bata, pero pwedeng suportahan, no? Pwedeng magbago, i-cut ang cycle, no? RD, ganun po ang gagawin. Yes po. Opo. Nasa role ng mga magulang yon, no? Na talagang, at ang suportan ng komunidad na dapat pagtuunan ng pansin ang mga bata. Because whatever you put up, that becomes the child. Nung bago, last time po na-interview ko dito si Captain Nacionales at napag-usapan nga din po namin itong marami sa mga, or tama ba, may mga cases ng adolescent na nanganganak, nabubuntis ng maaga dahil doon sa tinatawag na statutory rape. Ito po yung nabanggit din last time na ang kadalasan na partner ng mga 10 to 19 years old ay nasa gap na 10 years old po. RD, pwede nyo po bang mas ipaliwanag pa ito sa amin na may mga adolescent pala, hindi dahil gusto nila yung pag-involve sa sexual activity, pero sila pala ay nabiktima ng abuse pala ito, RD. Pwede nyo po bang ipaliwanag pa sa amin yan? Opo, totoo po yan. Base sa datos ng, hindi lamang ito datos ng PNP Region 9, kasi naitala ng PNP Region 9 as of 2025 po, every quarter po may naitatala na 83 cases of sexual abuses sa rehiyon. That's ages 11 to 17, which kung titingnan natin yung ating teenage pregnancy na NDHS na datos, that's 15 to 19. So, part siya ng range. Kung titingnan mo rin po ang datos ng NDHS, sinasabi ng NDHS at even in our PSA data ng CRBS na marami po sa mga bata na 15 to 19 and below 15 years old po ay pwede pong may ang teenage pregnancy is caused by coercion or exploitation or abuse. Bakit natin nasabi? Kasi base sa datos na itong mga below 15 years old, ang mga partners nila po ay 6 to 10 years older than them. So if that would be, for example, 10 years old ang bata and then you plus 10, that's 20 years old yung partner, alam naman natin na sa Republic Act 11596, bawal po, no, tayo ay engage to marriage, no, contract to a child, especially below years old. So kung ganito at may kultura tayo sa rehiyon, especially in our areas wherein mga Muslim communities natin, that they allow it, certain areas, at saka yung mga areas na medyo nasa bundok, may mga kultura rin sila na they allow it, especially if it's ethnic tribe, no? Ito po ay nagdudulot ng maagang pagbubuntis na hindi nila gusto. Pwedeng ito ay coercion, pwedeng ito ay exploitation, pwede rin ito ay sexual abuse. So ito yung nakakatakot. Kasi nga, they're not engaging because they saw it, they had the risky behaviors, etc. They don't have knowledge, but because they were exploited. At klaro yung sinasabi natin, no, sa batas. Bawal po ang pakikipag-engage into marriage, especially kung ang bata po ay below 18 years old. Statutory rate na ito, but if ito ay below 17 years old. So pwede talagang ma-fine, ma-penalty, makulong yung perpetrator kasi this is statutory rape. Pero RD, may personal knowledge po ako, no, na may isang grandmother na parang yung anak niya ay minor de edad, tapos nakipagrelasyon sa 20 plus na lalaki. Dahil sa poverty at dahil parang tingin niya adult naman, sige na, hinayaan niya po. So isa rin po yan sa mga problema natin kasi mismo yung guardian, hinahayaan na, number one, syempre mababawasan yung iniisip nila na, di ba, kung 5 sila, kung 4 na lang ang kakain, di malaking tulong na yung para sa kanila. And then ang iniisip nila, adult naman yung for sure nasa mabuting kamay ka naman. Paano po, RD, pag ganyan ang perception nila? Opo, no? Kaya nga importante na hindi lang ang mga kabataan ang ating i-engage at i-empower, pati rin ang mga community leaders at mga parents.
you mentioned it a while ago na you have a personal knowledge, parang binuyan na lang yung bata kasi nga, because of poverty, it all boils down to poverty, right? So talagang siya yung major factor, although maraming structural factors naman, pero isa yun sa factor sa talagang pinagtutunan natin ng pansin. Because of poverty, really children and even parents, yung sinabi mo, binubuya na lang aside from the cultural talaga na practice. Kasi may mga cultural practices they allow 15 years old and below. No? So, ito po, kailangan talagang i-capacitate din natin ng mga parents. Na siguro, when they think of buya or they think of, letting the child go because of the fact na, may ibsan yung kahirapan natin, they don't have any visioning of the consequences. And the consequence is the same. If that 21-year-old guy is not also educated, hindi naman nakapagtrabaho, paano siya makakapagbigay ng quality na life sa kanyang mga mag-ina? Again, the cycle continues. That's why CCPD po, Commission on Population Development, marami tayong programa na nagtutuon ng pansin sa mga parents. We actually had a parenting talk, isa itong programa ng CPD na pinag-uusapan namin ang ugnayan, ang we are looking into how we can make effective the parents in talking to their children. Isa ito, no? Kung matrain ang mga parents natin on how to talk to their children, openly, we talk about anything under the sun, we guide them, then there is really a possibility based on the PIDS data rin natin na talagang ang bata ay hindi siya ma-set astray, will go astray. And talagang yung mission niya in life towards life skills, quality of life, ay kanyang ma-materialize in the long run. Yung nakikita ko po sana nung magkaroon lagi ng initiative yung mga SK natin, yung community leaders, kasi sila nasa grassroots kasi sila nakakaalam ng kanilang community. Hindi naman kailangan lagi ding maghintay sa taas or sa ating DOH, CBD na silang gagawa ng initiative. Kayo po, pwede po kayo mag-request for awareness campaign. Kumuha po kayo ng mga resource person. Tawagin nyo po by batch yung mga young people, turuan ang mga magulang. Ang gandang tignan pag ganun po ang ating mga barangay. Kasi ang problema ng ating department, ng ating gobyerno, nanggagaling po talaga lagi yan sa barangay. Sa barangay level, nanggagaling din ang problema sa pamilya. So dapat ang barangay unang kumontak, unang makipag-ugnayan sa pamilya, no? Dapat close kayo. Dapat ganun po sana, RD, no? RD, gusto ko rin po ipasok. Kasi lately ko lang din po na-realize, mahalaga pala yun. Yung sinabi niyo po, RD, sa press ko na may mga pagkakataon ang mga magulang natin, yung bang hindi sinasabi talaga, no, ito for maturity po na ang private part ng babae tawagin ay vagina, para sa lalaki penis. Pero ako nga po, lumaki po talaga ako na ang takay mga Bisaya, ito for maturity sa mga listeners, ang tawag, di ba, minsan bulaklak, kingkang, mga ganyan. RD, ano ang kahalagahan na sinasabi natin ng diretso sa ating mga anak? Ano ang tawag dito? Kasi may contribution pala siya. Bakit po nagkakaroon tayo ng problem sa ating mga young people? Hindi natin alam na abuso na pala. Ano po ang kahalagahan nito? Opo, importante po na pag meron, aside from the open relationship with our parents, importante po we call a particular reproductive organ as it is. Like, if it's white, we call it white. If it's black, we call it black. Ako po ay isang educator. Ako ay licensed teacher. I have been teaching in the past. And importante na alam ng ating mga estudyante, ng ating mga anak, na we need to call it as such para wala tayong misconception. Narinig mo naman yung press ko natin at maraming experiences na na-share natin. These are real life experiences na a certain student or a grader was abused by a fellow member of the family because they were not talking of the same thing. Iba yung pag-alam ng bata, ang meaning nito, iba rin yung alam ng mga magulang at saka alam ng school. No? Like for example, about that flower, this is a real one, no? Na parang
uh, I don't know no, if our listeners are very, very young right now, no? Pero ang point natin na, somebody is eating the flower of a child, the child was just very innocent kasi akala niya, this is another name for a reproductive part down below, pero akala niya it's just normal kasi it's just flower. Only to find out, the school teacher found out later on na, ito pala ay hindi na, it's already sexual abuse. So, it contributed yung misconceptions natin, yung mga misnomers about reproductive health and organ natin, nagiging contributory factor towards confusion among children, among adolescents, among our teens, especially when we are living in our community. At gusto ko lang itong susugan. Yung last time na nireport ito ni PNP, no, ni Ma'am Nacionales, Yes, po. sinabi rin niya na ang mga perpetrators ng ating sexual abuses in the region are not new to these children. Pwedeng within the family already. Incest. Pwedeng hindi naman within the family. Kilala ng mga bata. So, you see the relationship. So, if we will not communicate this to our children na no, bawal, you let, at the age of 5 po, may nabasa po ako, at ito po yung aming ini-implement sa bahay. I have one child na babae, dalawang lalaki. When she reached 5 years old, I told her, please, ikaw na talaga mag-wash sa sarili mong reproductive part. Don't let anyone touch it. Not even mama nor papa. And even your siblings. Ganon. And you know what? At the age of 7 years old, my child would always tell me, Mama, kuya is, or ate, or siguro hindi naman siguro may intention, pero parang, na-push niya ang reproductive part ko. That's how Sensitive they are na aware siya. already. Sensitive na siya. So this kind of information should start at home. And we as parents, we are the educators. You tell, we discuss this openly among our children na bawal ito, you have to, when somebody touches you here, you have to tell mama or your teacher, or you report it. You don't allow anyone to do that to you. So these are an example of open kind of discussion and communication among our children. Kasi kung sasabihin natin, itatabu natin ito, tataguan natin ito hanggang sila ay magiging graders or high schools at that. Tendency of the children, they are inquisitive. They would have to look at it at the social media and YouTube, and that's the start of risky behavior. So dapat unang-una talaga ang frontline natin na intervention should be the parents. At kung nakikita po natin na as early as 5 years old, isinatsabakan pa si Chenea Wisho di aton anak, especialmente el mujer, insinyaya. Tudluan na sila dapat. Dapat alam na nila na yung sa private part nila, kahit ako nga po, sa pamangkin ko, kahit si Ninong Phil dyan, sabi ko ganyan, si Lolo, hindi pwede ganyan, si Daddy. Hindi naman dahil wala tayong tiwala, pero gusto po natin protektahan ang ating mga anak na babae dahil marami pong pwedeng dahilan para sila po ay maagang mabuntis. Meron dahil wrong decision, hindi nagabayan ng mabuti, meron din dahil po sila ay na-abuse nang hindi lang natin alam. Opo. So, RD, meron din po kayong goal by 2028 na ma-reduce po ang ating pregnancy cases. Paano nyo po ito gagawin? Opo, dahil po sa ating datos na paglobo, pag-increase ng teenage pregnancy in Region 9, even in the past years, kasi lumulobo na talaga siya. But it's only very recently na ating na-confirm talaga, based on NDHS, na tayo po ay nangunguna. So prior to that already, we have crafted, the Commission on Population and Development Region 9 crafted already a program. It's what we call Focus Adolescent Health and Development, or Advancing Adolescent Health and Development 2026 to 2028. So ito po ay sinilyuhan na ng Regional Development Council, at ito po ay under resolution ng RDC Resolution 031 Series of 2026. Ito pong framework na ito ay naka-align po sa ating Comprehensive Action Plan on Teenage Pregnancy
and also under Executive Order 141 noong time ng in 2021 na pinalagdaan po ito na para malutas, no? Malaman natin ano ang reason ng pag-increase, no, ng adolescent pregnancy. So ito pong 3-year plan natin ay isang multi-sectoral approach. So hindi lang po Commission on Population ang may trabaho nito. Kaakibat natin ang Department of Health, ang Department of Education, ang TESDA, ang Department of Labor, at etc., including the National Youth Commission, the National Commission on Muslim and Filipino. So these are some of our agencies na kalyansa natin towards this quest in reducing teenage pregnancy every year at 5% per year, and at the end of the 3-year program, it's a 3%, not 3%, but 15% at the end by the end of 2028. Also included in our indicator po na dapat ating ring maibsan ang teenage pregnancy. So parang lesser than 30% po. Hopefully, no, we can provide institutional corrections in terms of protection system and make sure that we espouse and advocate for anti-child marriage, no, kasi that's a law. And we hope that by the help of the community, the help of our local government units, with the help of the national line agencies, tayo po ay magtutulong-tulungan kasi CPD believes that this is a shared responsibility. The reduction of teenage pregnancy is not just one role of an agency like ours. No, it's a shared responsibility of everyone. Kaya nga, ang part ng ating advokasya is hindi lamang para sa kabataan, para ma-empower sila, para rin sa komunidad, para sa mga eskwelahan, at para sa ating mga parents, because we know for a fact that everything should start at home. Okay? So itong programa na ito, or masasabi nating proyekto, kasi 3-year plan lang ito, tapos na po tayo na naka-craft ng 3-year plan per agency. We are consolidating it. We have launched it already, yung last press con natin. And anong ginagawa namin ngayon? We are now implementing the programs and projects. At isa sa mga programs at proyekto na nakakita nating importante, especially sa pag-access na mga kabataan sa mga age-appropriate reproductive health services, ay itong pag-establish ng mga teen centers. Ang mga teen centers po natin sa community po, no, at saka sa school-based po, sa eskwelahan, ay ito ay magiging safe haven ng ating mga adolescents, wherein if they do have something that bothers them, they do have problems at home, they need counseling, they can go there and then train ang ating mga guidance counselors, ang ating mga teachers, ang mga peer facilitators na magbibigay ng mga initial na mga interventions. So isa ito, no? Aside from the teen centers, establishment, kailangan rin natin i-capacitate ang local government units natin kasi devolve nga, no, ang pagbibigay natin ng services, no, sa level sa local government units. So we are capacitating them. We have a lot of adolescent health learning packages, ang Department of Health, also ang Commission on Population, marami kami. So we are capacitating from time to time our guidance counselors, our educators, our local leaders, and at the same time our SPs and teams, no, para naman sila ang magiging partners natin sa advokasya in terms of delaying sexual initiation. Ito lang naman ang ang goal. I-delay natin, no, ang sexual initiation. Mag-aral muna tayo. Start with life goals. Ambitions muna, no, bago ang pagpanganganak or pag-aasawa or going towards the risky behaviors of teenage pregnancy po. Kaya tayo rin po, nananawagan din tayo sa mga simbahan, di ba? Alam po natin ang ating pagtuturo. Ang ganda rin po nun, abstinence. Palakasin po natin, di ba? Makiugnayan or mag-join tayo sa advokasya ng CPD, DOH, di ba? Alam ko, mas matindi tayo pagdating sa mga advices. Kailangan din natin makipag-ugnayan sa parents, tingnan ng ating mga young people, at lagi silang paalalahanan kung ano yung kagandahan. Kasi yung yung marriage naman, yung
sexual activity naman ay pwede mong gawin yan sa loob ng pagkasal ka na. Gift naman yan from the Lord. Pwede mo naman yan i-enjoy. No, may work ka na, stable ang job mo, ang finance mo, and then kahit, di ba, dito sa Pinas, kahit 3, 4, 5 anak, pwede basta stable ka, masaya ganon. So mga churches po, lalo po natin palakasin din ang ating advocacy. RD, sa ating pagtatapos, ano po ang inyong warning sa ating mga tagapakinig? Kay naadjud na RD mo, ragwa gyapon pakialam, mabahala mo din na o sa inyong buhaton, sa kami lang dili. Ano po ang warning po ninyo pag hindi mag-participate ang lahat? Yung walang yung word nyo nga po ay walang convergence, walang shared responsibility. Ano ang pwedeng mangyari sa Zamboanga Peninsula? Pag 9.3 na po tayo ngayon, isa na lang po, mabubuo na ang 10. Ano po ang pwedeng mangyari, RD, pag hindi tayo magtutulungan? Opo, no? Totoo po yan na importante po na ang ating pananaw towards adolescent pregnancy ay hindi lamang nakaangkla sa kahirapan. Kasi alam naman natin, poverty incidence is really a major factor that pushes our children, our adolescents towards these risky behaviors. Pero alam rin natin na may kaakibat tayong responsibilidad. Ang responsibilidad ng ating komunidad, religious sector, you mentioned, there is one, I think I remember a Christian activity, they do have this love weights, true love weights. Yes, opo. Pinapangaralan nila ang kanilang mga kabataan, no? Mga followers sa kanilang religion na mamaya na yan. No? That's delaying our sexual activities. So that's a good thing. So isa lang yan, no? We have to, it's a shared responsibility by the parents, the schools, the communities, the religious sectors, and all of government. That's why we call it whole of government approach. Kasi kung hindi natin pagbibigyan, pagtutuunan ng pansin, what will happen to the 9.3? It can go on as 10, 11, 12. So what's the impact? So others would say, so kung maraming mga batang namubuntis, ano bang impact? Malaki. Alam natin na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So kung itong mga kabataan has this tendency towards risky behaviors and lumulobo yung teenage pregnancy kasi nga hindi sila nakapag-eskwela, walang matibay na pundasyon sa pamilya at komunidad, we are robbing our children, our adolescents, with their right to live a healthy, empowered, protected, and really, fully developed and quality way of life when they will become adults. Take note that the primary driver of our economic sustainability are the labor force. Ang labor force po natin, marami ang kabataan. So kung itong mga kabataan natin ay nag-drop out, itong mga kabataan natin ay, hindi nakapag-eskwela, teenage pregnancy, etc., hindi sila magiging productive citizens of our region and our country. Therefore, what will happen? Our labor force will not become that productive, and instead of dreaming demographic dividend, yung potential na economic na boom ng isang area, mawawala yun. Kung wala tayong polisiya, magandang trabaho, at pagbibigay ng magandang serbisyo in terms of kalusugan sa ating mga kabataan. So we are robbing our adolescents with their right to life, with their right to ambition, with their supposed to be contribution to economic viability and sustainability. And if that would not be enough, everything will fall down. That's why in one of our discussions, I said, if hindi ito maaagapan, ito ay magiging crisis in the long run. That's why we have to make sure that we rally behind our leaders, our teachers, we rally behind our local government units, communities, and our government agencies na talagang bigyan natin ng appropriate at quality na mga intervention at bibigyan natin ng serbisyo itong ating mga kabataan para naman
sila naman, when they will, have this knowledge, when they will be given these services, they are the ones who would, say or tell themselves, mamaya na yan. Uunahin ko muna yung mga life goals ko. And what would happen to our society if that would be the case? Lahat ng mga kabataan ay self-aware. Lahat tayo ay productive. Ang ating mga kabataan, they will be able to contribute to the labor force of the region. And of course, we can, in the long run, we can uplift the region from poverty. At gusto ko pong sabihin sa inyo, na-realize ko lang din, itong problema natin ngayon na nararamdaman na po natin. Alam niyo po, sa mga ilang survey at result, ang Zamboanga Peninsula ngayon top 1 sa adolescent pregnancy. Pasok po tayo doon sa food insecurity. Pasok rin po tayo sa poverty rate. Isa po tayo sa pinakamahirap. At kahit po ang ating functional literacy, alam niyo po, nag-ugnay-ugnay lahat. Nag-connect-connect lahat. Domino effect po. At kung magpapabaya tayo, wala pong future ang Zamboanga Peninsula. Bagsak tayo. At ramdam na natin yan dahil nga ang mga resulta sa survey, lagi buti sana kung top 1 tayo sa mga mabubuting balita. Dito pa dun sa mga bad news, no? Kaya challenge po sa bawat isa. Sabi nga natin dito, laging maging bahagi ng solusyon. RD, maraming salamat po sa oras at panahon dito. Salamat po, Ma'am Sara, at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating 1116 DXAS. Po, ang akin lang pong request po sa inyo, at sa ating mga na kailangan po, we need your help. We also partner with you sa ating education dissemination po, especially sa ating mga tagapakinig na mga parents, sa mga ating mga estudyante, mga adolescents, para at least matulungan po tayo as one multi-sectoral approach, matulungan tayo na ma-reduce talaga, maibsan ang adolescent pregnancy in the region. Maraming salamat po, God bless. Maraming salamat din po. Again, magkaroon ng pakialam. Yan lang po. Magkaroon ng pakialam para po tayo ay magkaroon ng future. Muli, nakasama po natin ang mismong Regional Director ng Commission on Population and Development Region 9, Environment Planner, Ma'am Leticia Dolores Abaw. Ma'am, daghang salamat. God bless you po. Salamat po. Maraming salamat din sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Maraming salamat kay April Cole at syempre kay Shakaina Grace Abalon para sa ating script ng Mabati ang Mabuti, Maitama ang Mali. Abangan nyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga. Kasama po natin tomorrow ang ZCMC at syempre ako po si Sara Mitulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. 1116 DXAS, your